fall season na at mapapansin natin na kaya siya tinawag na fall season dahil namamatay yung mga dahon sa puno dahil sa lamig at malamig nga ngayon. Pero kaya pa naman ng naka-t-shirt. At yun nga, dahil namamatay na sila sa puno ay bumabagsak na sila. Pero hindi lahat ng puno ay ganon. Like itong pine tree, hindi siya kailanman matitinag sa lamig. Masamaw, etong mga nakikita natin ngayon na kalat dyan ay syempre mapapansin natin na hindi matatapos siya hanggat hindi naubos yung dahon at tuluyang namamatay ang puno na yan. Okay? At hanggang matuyo na siya. Cycle lang yan. Babalik din yan kapag spring na, babalik na ulit yung mga dahon. And same thing, ikot lang ng ikot. Sa buhay ng tao ay ganun din. Nung na-fall ang tao sa kasalanan, after nun, lahat ng kaguluhan na nakikita natin sa paligid, yung mga kalat na yan, yung digmaan, mga matitinding kalamidad, resulta ng climate change, prostitution, yung addiction, away sa pamilya, paghihiwalay ng mag-asawa, parang kahit anong gawin natin, yung kalat hindi nawawala sa buhay natin. Lagi tayong nagkakamali, imbes na umayos, lalo tayong lumalala. At ang pinakamasaklap talaga doon, dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan sa tao. At lahat ng takot na meron tayo, actually, ang pinakaugat niya, kung uugatin natin yan, ay takot tayong mamatay. At ayaw ng Diyos na nasasaktan tayo. Kaya naman, gumawa kaagad ang Diyos ng solusyon para etong lahat ng nangyayari na ito, etong pagbagsak ng tao, at dahil sa pagbagsak ng tao, tayo ay namatay, tayo ay dry, tulad ng mga dahon na to, na kung saan tangayin, sunod lang tayo, wala tayong magawa. Parang ang hirap ng i-protect ng buhay, ang hirap ng i-protect ng anak mo, kasi nga ang gulo na talaga ng mundo. At yun yung dahilan kung bakit ipinangako ng Diyos na yung binhi ng babae at binhi ng ahas ay maglalaban. Bakit hindi binhi ni Adan? Dahil sa totoo lang, ang talagang nagkasala ay hindi naman si Eva, kundi si Adan. Kasi nung inutos ng Diyos na pwede mong kainin lahat maliban sa puno na nagbibigay ng karunungan sa mabuti at masama, wala pa si Eva nun. Parang nanghiram ako ng cellphone sa asawa ko, nagkatiwala niya sa akin cellphone niya. Tapos yung anak ko, biglang hiniram niya yung cellphone sa akin ng asawa ko at nabagsak niya, nasira niya. Kanino magagalit yung asawa ko? Malamang sa akin, hindi doon sa bata. Bakit? Kasi sa akin niya pinagkatiwala. So same thing, ganun yung nangyari. Kaya nga sabi sa Bible, dahil sa kasalanan ng unang Adan, ang kamatayan ay pumasok sa sangkatauhan. Pero dahil sa pagsunod ng ikalawang Adan, which is yun yung pinangako ng Diyos, yung binhi ng babae na siyang dudurog dun sa ulo ng ahas. Pero yung binhi ng ahas ang siyang tutuklaw sa sakong ng binhi ng babae. Si Jesus yung pinangako ng Diyos na ikalawang Adan na siyang magliligtas sa atin. At nangyari yon sa krus. Kaya po, ganon kahalaga yung virgin birth na ipinanganak si Jesus sa isang birhen. Kasi ang talagang nagpapasa ng kasalanan ay yung binhi ng lalaki. So lahat ay nagkasala sapagkat walang sino man ang ipapanganak na walang lalaking involved. Kaya naman si Jesus lang ang qualified dahil hindi siya ipinaglihi ni Mary sa isang lalaki. Pinaglihi ni Mary si Jesus sa Holy Spirit. At sabi doon, protect ng Diyos yung womb ni Mary so that hindi mabahiran ng kasalanan si Jesus. Dahil alam naman natin na si Mary din, hindi po siya perfect. Pinaglihi po niya si Jesus sa Holy Spirit para iligtas ang mga tao sa ating mga kasalanan. Kaya naman ang mga tao hanggang ngayon, sinusubukan nating isisi sa iba yung nangyayari sa buhay natin. Katulad nung nangyari kila Eva at Adan. Imbes na umamin si Adan sa kasalanan niya, anong ginawa niya nung tinanong siya ng Diyos? Eto kasing babaeng binigay niyo sa akin. Binigyan niya ako ng prutas. Si Eva naman, sinisi niya yung ahas. Ito kasing ahas na to, tinukso ko. And the rest is history. And same thing yung nangyayari ngayon sa atin. We try to blame others sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Hindi natin makuha yung kalooban ng Diyos. Kasi ang sinasabi natin, hindi ako yung may kasalanan, sila. Pero kung aaminin talaga natin, tayo yung responsible sa lahat ng actions natin, makikita talaga natin na wala talaga yung ibang may kasalanan kundi tayo.
kadalasan kaya hindi natin ma-resolve yung issue sa buhay natin, yung mga problema na gusto nating maalis sa buhay natin, yung sitwasyon natin na gusto nating baguhin, kaya hindi natin mabago kasi ayaw natin baguhin yung kaisipan natin na tayo yung responsible sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. At unless aminin natin yon, kailanman hindi masusolusyonan even ng Diyos yung buhay natin. Bakit? Yung parang alam mo nang may nararamdaman ka sa sarili mo, alam mo na something is wrong sa katawan mo, pero ayaw mo magpa-check up, ayaw mo magpagamot, ayaw mo magpatingin. Bakit? Kasi takot ka na malaman yung katotohanan na mayroong problema sa iyong katawan. And same thing sa buhay. Ayaw natin na humingi ng tulong. Una sa lahat sa Diyos kasi takot tayo na malaman yung katotohanan na lahat ng nangyari sa buhay natin tayo ang may kagagawan. Yung parang nagugas ka ng pinggan, nakabasag ka, imbes na mag-sorry ka, sasabihin mo pa, kasi naman ang dulas ng pinggan. And same thing, ganun yung ginagawa natin sa Diyos. Kung talagang ikaw ay Diyos, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Sa totoo lang, bakit hindi? At lagi natin sinasabi ang unfair ng buhay, di ba? Sa totoo lang, biblically speaking, unfair naman talaga. Bakit? Kasi yung Diyos na siyang hindi naman tayo kailangan, Diyos na siya bago pa tayo ginawa, ay para lang iligtas tayo, kailangan niyang kunin yung isang katawan ng tao na napakalimitado. Lahat ng bagay sinakripisyo niya para sa atin. Nang sa ganun, lahat ng paghihirap natin, lahat ng kalat sa buhay natin, especially yung kasalanan natin na siyang sumisira sa buhay natin ay ma-resolve. Dahil nga lahat tayo ay nagkanya-kanya ng lakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh kay Jesus yung parusa na dapat tayo ang tumanggap. Unfair talaga ng buhay kasi nga para tayo ay maligtas, namatay ang isang matuwid na Diyos para sa atin. Dahil sa kanyang mga sugat, tayo yung gumaling. At dahil sa kanyang paghihirap, tayo yung guminhawa. Tayo yung nagkaroon ng pag-asa. At dahil sa kanyang kamatayan, tayo ay may buhay na walang hanggan para sa lahat ng nananampalataya sa kanya. Kaya nga ang tanong, anong desisyon natin? Mag-focus tayo dun sa kalat, sa mga dahon na yan, na kung saan pinipilit nating walisan, alisin, pero nandun pa rin, babalik at babalik pa rin. Bakit? Kasi merong pinakapuno na siyang nagdudulot ng kalat na yan. At yun yung kasalanan. Kung tayo, ang nire-resolve natin kasi yung surface. Ang Diyos, kilala niya tayo, alam niya kung ano yung kailangan natin. Kaya nga kahit hindi natin hinihingi, binigay niya yung kanyang anak para i-resolve yung pinakaugat ng lahat ng kalat sa buhay natin. At walang iba yon kundi ang kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.